Nakatutok pa rin sa face-to-face, mga kapatid. Kasama nga po natin ang kapitbahay ni Kuya Salvador na si Kuya Zaldi. Nung pong nilagyan ng sili yung kanyang brief, na ikwento po ba sa inyo ni Mang Badong yun? Naikwento po. Ano pong sabi? Eh, sabi niya, ba't daw linagyan yung brief niya ng sili? Ngayon, nung isuot niya daw po, ba't ay ang hapdi ng ano ko, yung brief, ay yung ano ko, yung harap niya daw, yung pala nung ano niya, may dinagyan ng sili. Ngayon, sabi ko naman, kakatika, siyempre mapili, sili yan. Ang ginawa ko naman po... Ay, kayo rin po ang tumulong? Ako po. Okay. Ang ginawa ko naman, kumuha ko ng ano, yung gata, yung sanyo. Saka ko pinalagay sa kanya. Yun, yan ang gamot dyan. Kasi, paano po ninyo nalaman na yun ang gamot? kasi yung mga nakakatanda, yun ang nadidinig ko po na pag nasisili ka, yan ang linalagay. Ay, nasili din po ba kayo noon? Hindi, pag nasisili po ng ano, yung nasisili, umiinom ng gat o kaya mantika. Pag nakakakain ng sili, yun ang gagawin. Kaya yun din ang ginawa ko rin sa kanya. Okay. Yun. So, sabi po ninyo kanina, pag gumalaw sa kanan, sisikip sa kabila. Opo eh. Nakatali po kasi yung ano yan eh. Saan po ba nakatali? Kung nakadipa siya ng ganyan, doon sa may... Yung dulo po? Magdulo ng ano, kasi doon sa may... Doon po sa kama o sa kahoy? Hindi po eh, maliit naman ang kwarto-kwarto. Siyempre sa bahay na ano yun. Magkabilaan pong ano, yung linarian na ng straw, saka sa kabila, saka doon naman sa kabila. Tapos sa bubong naman yung... ano. Umapak siguro. Paano po kayo nakaakyat? Umapak siguro sa bangko, tapos tinali doon sa ano eh. Sa liit pong yan, Ate Miriam, paano ka nakaakyat at natali mo sa may bubong? Hindi ko sa bubong tinali yun. Saan po? Sa may haligi lang. Paano pag natumba yung haligi? Ang haba ng tali mo doon eh. Eh siyempre yung tao, hindi makakapiling. Paano makakapiling mo dyan? Nakatali doon sa kabila, nakatali doon sa kabila. Yan ang hirap sa inyo. Nakikita nyo kamalian Okay, ko sandali lang, Ate Miriam. Diretsahang tanong, Mang Saldi. Meron po ba kayong nakitang babae si Mang Badong? Ay wala po siyang babae na Siyempre, nakikita. kakampihan mo yan. Walang babae. Kayo po ay umiinom, magkasamang Ikaw nga, umiinom? babaero ka Ito, dito ako umiinom po, pero ito yung badalang ito nakikita mo umiinom eh. Para po niya matali, para magawa niya na itinali niya si Kuya Badong, ibig sabihin, langong-lango si Kuya Badong nun. Oo, Kasi hindi niya lasing na namalayan. lasing kasi hindi niya namalayan eh. Nadinig ko po ma'am ito na gabi, dumating siguro mag-aalauna ng gabi yun. So lasing na lasing si Mang Badong noon? Hindi ko alam kasi lasing nga, ito nagsasalita na lasing, lasingan niya ako. Dahil pa gano'n. Ngayon, nung pagtulog niya siguro, natulog siya ng maimbing, wala siyang kaalam-malam, saka niya siguro ginawa yung kanyang binabalak doon sa tao. At ang tanong nga ng lahat, magkabalikan pa kaya at maayos pa sina Kuya Badong at Ate Miriam? Ano nga ba ang maidudulot ng sobrang selos sa isang tao? Sa pagkakataong po ito, makakasama na nila ng face-to-face ang ating pong trio tagapayo at hangad natin na matulungan po ang mag-asawang si Kuya Badong at Ate Miriam. Kaya nagsiselos yung asawa mo. Kasi lagi kang umiinom, lagi kang ginagabi, madaling araw umuwi. O so, sa isip niya, puro konklusyon. Hindi po bumuto lang. Ano kaya? Sabi ho niya, baka mamaya humingi rin niya ng tawad sa inyo. Pero hindi natin alam, kaya wag asahan. Hindi ho ba? You can hope, pero wag asahan. Hindi ho ba? Oh, just hope for the best, sabi ho nila. Huwag ka na uminom para makapagtrabaho ka ng ayos para masuportahan mong pag-aaral ng dalawang bata. Gagawin ko po yun. Papatapos mo ng pag-aaral. Gagawin ko po yun. Tapos na ng pag-aaral, magkakaroon ng magandang kinabukasan. Yun man lang ang maipamana mo sa kanila. Bago lang po tayo magtapos ngayong umaga, meron pang mensahe sa inyo ang ating pinakamamahal na trio tagapayo. Unahin ko lamang po si Attorney Acosta. Sa kaso ng dalawang ito, ni Mang Badong at ni Aling Miriam, hindi namin ipapayo na magbalikan pa kayong dalawa. Ang dapat nyo na lang gawin, ayusin nyo ang inyong buhay. Ikaw, Mang Badong, umanap ka ng trabaho para masuportahan mo yung dalawang anak mo. At ikaw naman, Aling Miriam, magsikap ka na iayos din ang buhay mo. Ang face-to-face ay rights-based approach. Kung ano ang karapatan ng bawat panig, yun po ang dapat ipairal. Maghari ang paggalang sa karapatan, sa batas ng tao at maging sa batas ng Diyos. Yun lamang po. Ang stress na pinag-usapan ninyo
hindi kadalasan, lagi nag-aapekto ito sa ating katawan sa pagtaas ng cortisol level natin. At kung marami ho tayong cortisol level, nakakaapekto ho yan sa physical at sa emosyonal. Sa physical ho, doon nagkakaroon ng high blood, nagkakaroon ho ng sakit sa puso, etc. Sa emosyonal ho, depression, at kahit ho panic attacks, naririnig ho ninyo siguro, at nakakaapekto rin yung parang nagbubunga yun because kadalasan ang mga lalaki, ayon sa pananaliksik, mas maraming lalaki kesa sa babae ang ginagamit ang pag-inom para mabawasan ang stress. Akala lang nila na babawasan ang stress pero hindi talaga yun nangyayari. At marami ring pananaliksik na nagsasabi, hindi lang ito baka-baka pero naaapekto ho yung ating brain cells. Maraming namamatay na brain cells kung uminom ho tayo ng marami. Ang gusto ko rin ho sabihin ay mabuti talaga kung pwedeng magpatawad sa mga nagsakit sa atin, pero hindi naman nating ine-espeto na sa pagpapatawad makakalimutan na ho ninyo yung lahat. Ang kasabihan nga minsan ay magpapatawad kayo kasi yan ang tungkulin niyo sa ibang tao. Pero mahirap naman kung kalimutan ng lahat kasi yun ang tungkulin mo sa sarili mo. Yun na lang ho. Sa mga lansangan, marami po tayong nakikitang sasakyan na nakalagay po sa likod, Distansya Amigo. May dahilan po bakit nilalagay ng mga sasakyan iyon. Ang dahilan po kapag nakadikit ka palagi ay meron pong panahon na magkakabanggaan o mabubundol sa likod. Ganon din sa relasyon siguro, na sa lahat ng relasyon kinakailangan din ng espasyo, kinakailangan din ng distansya, kinakailangan din ng kalayaan. Ganon din ang pag-aasawa o di kaya anumang relasyon, magkaibigan. Kinakailangan din na hindi palaging nakabuntot, hindi palaging nagsisilos, hindi lahat ng bagay na naroon ka. Isa pong paalaala na hindi mo dapat ginawa yung pagtatali kay Kuya Badong. Sinabi ng Panginoon, ang katawan ng tao ay templo ng Diyos. Dapat mong nirespeto yon. Tulungan kayo ng Diyos. Salamat. So tama po ba ang aming narinig, Mang Badong? Yun na po ang final decision ninyo na kayo po ay maghiwalay na ni Ate Miriam. Paano po ang mga bata? Ano po ang plano ninyo? Susuporta ko na lang po. Pipilitin po ninyo makahanap ng trabaho. Opo. Tanggap po ba ninyo yon, Nanay Amelia, Ate Miriam? Alam ko pong masakit at napakahirap, pero yun po talaga ang desisyon ni Mang Badong at ako naman po kasama ang trio Tagapayo ay nirirespeto namin yung kanyang desisyon na yun. Opo, tanggap ko po. Para matahimik na tong anak ko. Ate Miriam? Tanggap ko na rin po. Siguro, Ate Miriam din, ito na yung pagkakataon para ituon mo ang iyong pansin sa iyong mga anak at sa sarili mo na napabayaan mo rin sa mahabang panahon dahil nga sa laging si Mang Badong na ang iniintindi mo rin, di ba? May nais ka pa bang sabihin kay Mang Badong? Wala na po. Alam naming napakasakit para sa iyo, Ate Miriam, pero nandyan naman ang iyong nanay at tutulungan ka niya para mabuhay ang mga bata at sinabi naman po ni Mang Badong na magbibigay siya ng suporta. Payag naman po ako eh. At masakit man, Ate Miriam, pero dito tayo magtatapos sa malungkot na kwento ng buhay ninyo na ganito ang kinahantungan. Ginawa namin naman ang aming makakaya pero nirirespeto namin ang mga desisyon ninyo. Maraming salamat po sa inyo. Amina na po tayo mga kapatid. Anong aral na naman po ba ang ating natutunan sa ating pong issue ngayon? Tiwala, respeto, pagmamahal. Tatlong pangunahing sangkap po para sa isang masaya at matiwasay na pagsasama ng magkapareha. Hindi po masama na paminsan-minsan
may pagseselos. Bagkus ito po ay nakakatulong pa nga sa pagyabong ng isang relasyon. Dahil ang selos daw ay isa ring paraan ng pagpapakita at pagpaparamdam ng pagmamahal. Pero kung ang selos naman ay sobra-sobra na, ito ay parang lasong unti-unting sa atin po ay papatay. Dahil ang sobrang selos ay nakakasira po ng tiwala at nakakawala ng respeto at pagmamahal. Para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, kung mahal mo ang isang tao, ibibigay mo sa kanya ng buo ang tiwala mo. Thank you po sa inyong lahat mga kapatid. Sinamahan niyo na naman kami ng isang oras. Salamat din sa iyo, Hans Mortel. Siyempre sa Dance Squad. Ang matitipunong si B1 at B2. Ang ating pinakamamahal na trio, tagapayo. Ang ating mga sausawero at sausawera sa studio. At sa mga bisita po nating nagtiwala sa atin para ibahagi po ang kanilang mga kwento ng buhay. Maraming salamat po sa kanila. At thank you din sa ating mga sausawero at sausawera online worldwide. At yung mga nakatutok sa atin din sa TV5 International at sa Action TV International. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako pa rin po, ang inyong pambansang kapitana, ang inyong siyang Ami na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to mga kapatid. Ngayong Huwebes, kung kailan tumanda, tsaka pa nangangaliwa. Gano'n na po kayo katagal? 40 years. Ano ang pakilala sa'yo ni Mang Honorio? Biyudo na po siya, ma'am. Nakailang babae na po ba kayo? Kalima na yun! Ang proud kulasisi, walang bahid ng pagsisisi. I don't care naman kung nagsama sila ng 40 years. Sa inyo ba naman, hindi mo kakagusto asawa niya sa akin? Yung sa matanda, may tatay ka na, may asawa ka pa, mabait, pera ka. Pati mga sausawero't sausawera, di mapigilang makisali sa talakan. Kailangan magbanat ka ng buto mo, gusto mong buhayin ng mga anak mo. Ako, alam mo ka mo, hindi mo inisip namin mapumunto sa probinsya na matanda? Face to face.